Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ako ay namumukod-tangi. Okay, ikaw ay namumukod-tangi. Kuya, ikaw ay namumukod-tangi. Kami ay namumukod-tangi. Ako ay namumukod-tangi. Ako ay namumukod-tangi. Sapagkat ako'y nabiyayaan ng mga katangian sa akin nilang makikita. Ako ay namumukod-tangi dahil totoo ako sa aking sarili. Dahil nag-iisa lang si Stanley Gaete. Ako ay namumukod-tangi. Sapagkat ako ay pinalaki sa kasimplihan at pagpapakumbaba. Ako ay nagsusumikap upang magpapagpa sa pamilya ko. Pinahalagaan ko ang mga taong nagiging bahagi ng aking buhay at ang mga aral na dala nila para sa akin. Ako ay namumukod-tangi dahil Patuloy kong ginagawang makabuluhan ang bawat araw na dumadaan. Sapagkat ako ay kabataan kapuluhan. Ako ay namumukod-tangi. Sapagkat ako ay isang leader na nabubuo ng mga karanasan at pagkakataon. Ako ay namumukod-tangi dahil mula pagkabata ay namulat na sa pagiging makadiyos, makabayan at makabansa. Ako ay namumukod-tangi sapagkat nakikilahok ako sa pagunlad ng aking bayan o ng aking lalawigan. Ako ay isang mamamayan at kabataan na patuloy na mag-aambag sa ating bayan ng Laguna. Ako ay namumukod-tangi. Pagkat ako ay isang kabataan mula sa tunay na kalagayan ng masa at may puso na paglingkuran ang sambayanan. Ang pagiging guro ang mas nagpatagi sa akin dahil ang paghubog sa kalaman, gawi at ugali ng bawat isang kabataang Pilipino ay isa sa aking responsibilidad bilang guro. Ako ay namumukod-tangi sapagkat marami akong talentong bigay ng buong may kapal. Ako ay nagpapahal sa tinig at kultura. At doon ako ay namumukod-tangi. sa ikadalawampung taong pagdiriwang ng Gawad Felicissimo T. San Luis Incorporated. Tayo ng kumilala, Lumina at bumuklod. Dahil sa isip, nakita, naramdaman at napatunayan. Dahil ikaw, At ako, namumukod-tangi. Gawad Felicissimo T. San Luis, namumukod-tanging kabataan 2014. Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood dito po sa Laguna TV6 Ipagsabi. Dito pa rin po ang ating programa magbibigay ng mga kaalaman hinggil sa mga emosyon, damdamin ng buong lalawigan ng Laguna. Ito po ang Damdaming Bayan at ako po ang inyong kaibigan na si Sammy F. Grubanso. Muli po isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapanood. Ito na naman po ang ating isang oras sa pagkasama-sama para malaman po natin. Dahil sa Tiyembre nga po ngayon, very special po sa atin ang mga kabataan. Pagkatapos po ng ilang mga programa natin ng episode na kung saan i-feature natin ang mga kabataan. Muli po, i-feature nga po natin ang ilan sa mga namumukod-tanging kabataan ng Laguna, ang Gawad Felicissimo T. San Luis. Makakapiling po natin sila maya-maya lamang po. At kanina nga po pinapanood po natin ng isang teaser na kung saan mag-start na nga rin po kasi ang search ng namumukod-tanging kabataan ng Laguna, Gawad Felicissimo T. San Luis. At ngayon nga po, wag na po natin siyang patagalin. Kilalanin na po natin ang ilan sa mga nagwagi bilang namumukod-tanging kabataan ng Felicissimo T. San Luis 2013. Iw! Ang ngalan ng aming bayan ay nabula sa huni ng ibon.
at ito'y itinatag ni Gatayaw. Halina sa aming mga resorts at doon magtampisaw. Ako po si John Dave H. Milet, nagmula sa Bayang Mapangaliw, Bayan ng Liliw. 52 barangay ang bumubuo sa aking bayang pinagmulan. Bayang sa paanan ng Bundok Banahaw at Cristobal matatagpuan. Iyon na bang napuntahan makasaysayang libingan sa ilalim ng kalupaan? Maalamat na kambal na talon ng bunga at simbahang nagpatampok kay Kampanerang Kuba. Halina't makipagsayawan sa taunang paigkasan at mamangha sa parada ng mumunti at naglalakihang kalang-kalang. Ako po si John Sinex Runyo Soliorano mula sa bayan ni Alacala. Klang, klang, klang! Nagkailan! Muli po, yan po ay dalawa po sa mga namumukod tanging kabataan ng Laguna, Gawad Felicissimo T. San Luis 2013. Muli po, bigyan natin sa masigawang palakpakan si John Sinex Soloriano and si Mr. John Dave Millet. Yes, magandang araw sa inyong dalawa, and ang napakasaya po ng ating studio ngayon dahil meron tayong live audience. Siyempre, mga estudyante from Calama Bayside National High School. Dahil, siyempre, ang pag-uusapan pa rin natin po ngayon ay galing ng mga kabataan, talento, ang liderato na may papakita ng mga kabataan, lalo-lalo na dito po sa lalawigan ng Laguna. Kapiling po natin ang dalawa po sa tinaguri ang pinaka-namumukod tayong kabataan ng Laguna, kabataang wala sa paaralan, mula nga sa bayan ng Liliw, siyempre si Mr. John Dave Millet. And ang pinaka-namumukod tayong kabataan ng Laguna, mula naman sa kolehiyo, tama, si John Sinex Soloriano. And syempre, pag-uusapan natin ngayon, walang iba kundi ang Gawad Felicissimo T. San Luis na mumukod tayong kabataan ng Laguna. Marami po kaming mga sasabihin sa inyo, mga announcement maya-maya. Pero ngayon, ito yung time natin para mas lalo po natin kilalanin ang dalawa po sa pinaka-namumukod tayong kabataan ng Laguna. Ito po, unang katanungan na lang natin. Anong feeling na tawagin kayong pinaka-namumukod tanging kabataan Laguna out of so many, bayan and city sa buong lalawigan ng Laguna? Kayo ang dalawa sa pinaka-namumukod tanging kabataan ng Laguna. Una natin, Mr. Dave. Ako. Ano ba yung pakiramdam ko noon? Hanggang ngayon, pag iniisip ko siya, masaya ako kasi pinagpatuloy ko yung proseso at natapos ko siya na wala akong nilibang mga proseso. So talagang nanamnam ko yung Gawad Search 2013. Sa akin kasi nagbigay siya ng self-esteem, tumaas yung self-esteem ko. At syempre yung pagpapahalaga sa akin ng mga kababayan ko, ramdam ko kasi nung manalo ako, binabati nila ako at proud sa akin. Most especially na kayo nga ay namumukod tayong kabataan sa out-of-school youth. Diba? Mamaya maraming tayong matututunan tungkol sa buhay, karanasan ni Mr. John Dave Millet bilang isang out-of-school youth. Ito naman, si John Sinex mula naman sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, mag-aaral sa kolehiyo. Ano naman yung feelings mo o yung nararamdaman mo once sa sinasabi kang pinaka-namumukod tayong kabataan para naman sa kolehiyo? Para sa akin naman po, noong una pa lamang, ang maging isang opisyal na representante ng aking bayan, ng bayan ng Nagcarlan, ay isa ng napakalaking karangalan. Hanggang ako'y magpatuloy sa proseso, nakakilala ako ng mga tunay na kaibigan katulad mo, Kuya Dave, at katulad mo, Kuya Sammy. Kasama pala ako dyan. Yeah. Bukod doon, napagtanto ko sa aking sarili na hindi pa pala sapat ang mga kumperensya, mga patimpalak at mga leadership trainings na nadaluhan ko noong ako'y nasa elementarya pa lamang hanggang sa sekundarya. At ngayong nasa kolehiyo na ako sa Pamantasan ng Bayan sa UPLB. At nung araw ng parangal na, nung ibinigay pa lamang ang sertipiko ng pagkilala, ay napakalaki ng kasayahan.
ang aking naramdaman sapagkat ang matapos ang proseso ay napakalaki na rin karangalan bukod sa maging representante ka ng iyong bayan. At noong tinawag na yung 10 namumukod tanging kabataan ng Laguna, ako yung unang tinawag doon. Tama ba yun, Kuya Dave? Sobrang natuwa ako ng buong puso at nakita ko ang aking pamilya na sobrang saya na yung ate ko tumatalon pa. At noong i-anunsyo na ang pinaka-namumukod tanging kabataan sa kolehiyo, talaga pong hindi ko po inasahan na ako yung tatawagin sa mikropono. At dun po, simula nung matanggap ko ang tropeyo, medalya at salapi ay napagtanto ko rin na hindi pa rin yun sapat. Sapagkat para sa akin, ang pagiging pinaka-namumukod tangi ay nakabase sa kaalamang iyong natutunan sa loob ng proseso, sa pagiging isang modelong kabataan ng ating bayan, lalo na sa ating lalawigan, at ang pagkakaroon ng puso na paglingkuran ng sambayanan. Totoo yan. Saka ang maganda dito, yung sinasabi nating pinaka-namumukod tanging, magsisimula yun after ng Tama search. yun. Yung kung paano mo siya paninindigan, paano mo masasabing, actually hindi naman, siyempre meron tayong kailangan talagang ma-hail o ma-hail talaga ng pinaka-namumukod tanging. Pero lahat ng nominado, manomina ka pa lang bilang part ng namumukod tayong kabataan Gawad Felicissimo Team San Luis, napakalaking karangalan na yun sa atin na mapabilang doon. Pero syempre, siguro medyo nagtatanong ang ating mga tagapanood ngayon, ano nga ba yung Gawad Felicissimo Team San Luis na namumukod tanging kabataan ng Laguna? Pwede mo natin i-share ang konting history, paano siya nagsimula, anong layunin ng Gawad Felicissimo Team San Luis? Sige, sa silence. Ang Gawad Felicissimo T. San Luis Incorporated ay isang samahang nangunguna sa paglinang, pagkilala at pagbuklod sa mga namumukod tanging kabataan ng Laguna. At syempre, yung Gawad San Luis kasi, nag-umpisa siya nung pagkaraan na ang dati nating gobernador Felicissimo T. San Luis ay pumanaw. Ang kanyang may bahay na si Ginang Felicidad Sagalonga San Luis ay nag-isip ng isang gawain, patimpalak na humanap ng susunod na San Luis. Kung hindi man palitan ang ating dating gobernador San Luis na naglingkod ng 33 taon. Pinakamatagal diba? Sa Laguna at masasabing pinakamatagal ding naging gobernador sa buong Pilipinas. Matuturing ng alamat. Alamat talaga. Nagkaroon ng isang patimpalak ang sila Ginong Felicidad Sagalongos San Luis. Ito yung tinawag na natatanging kabataang barangay. Ito po yun yung taon na 1993. Then, ang kauna-unang tinanghal na natatanging kabataang barangay ay si Ate Lisa Delfino. Ayan. So, ito ay sa tulong ng Tagumpay Development Council, sponsored by Magnolia Youth. At Kuya Dave, ang Barangay Tagumpay ay matatagpuan sa Bayan ng Bae. Sa Bayan ng Bae. Actually, yung Barangay Tagumpay, hindi pa talaga yun yung pangalan noon eh. So, recently na lang siya inano. Then, after noon, ang barangay, natatanging kabataang barangay ay itinanghal, nag-isip ngayon ang Ginang Felicidad Sagalonga San Luis, Ate Lisa Delfino, kasama ang dalawa pang kaibigan na si Linda Santos and Teddy Sardea, no, mga tubong Laguna din po, sa mga taga Laguna din. Nag-isip sila, ano ba yung konkretong paraan para mahanap natin ang susunod na San Luis. Yun lang yung natatanging goal nila, hanapin ang susunod na San Luis. At noon nga ay natatag ang Gawad Felicissimo T. San Luis. Kung di ako nagkakamali, foundation siya noon. So yun. And dahil dito, no, katulad nga na sinabi ni Cyanex, no, eto na yung naging simula upang luminang ng mga susunod na San Luis, mga tao na may sapat na pamumuno. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung proseso na pinagdadaanan dito sa Gawad Felicissimo San Luis. Ano ba to? Magbigay ka lang ng requirement, nominado ka na ba kaagad? Or magbigay ka lang ng requirement, antimano, namumukod tayong kabataan ka na kabat? Magbigay tayo ng share natin sa ating mga tagapanood kung ano ba ang proseso dito. Bilang pagsisimula, linawin po muna natin ang patimpalak na ito.
Ang 2014 Gawad San Luis para sa namumukod tanging kabataan ng Laguna ay taon-taon nahahati sa 4 na kategorya. Una ay ang kabataan sa mataas na paaralan, yun yung mga high school students. Ikalawa ay ang mga kabataan sa kolehiyo. Ikatlo, kabataang profesional. At maging ang kabataang wala sa paaralan. Ayun. So, yung 4 na kategorya na yun ay syempre hinahanap sa bawat bayan. No? Noong mga panahon na kumbaga looking for backward sa ating history, noong mga panahon na yun, kumbaga kung sino lang talaga yung may gusto na sumali, makilahok sa nominasyon. So, ang mangyayari habang dumadaan yung panahon, ang mga proseso ay nadagdagan. So, ang preparasyon para sa nominasyon ay mag-prepare ang mga nominees ng kanilang tinatawag na formularyo. Yung kung saan naandun lahat yung kanilang sertipiko ng karangalan, kung ano pa mga karangalang banggit na natanggap, at kung ano-ano pa mga bagay na magpapatingkad sa kanilang sarili upang maging opisyal na nominado ng Gawad San Luis. Eh ano po ba ito? May kailangan ba akong magbayad para mag-register? Or kailangan ba na, pwede bang ako mismo i-nominate ko yung sarili ko? O kailangan may iba talagang tao na mag-nominate sa akin? Okay. Kailangan po natin ng isang tao or isang samahan na magnomina sa isang kabataan. Kami pong serving batch, hindi po kami maaaring mag-nominate ng mga susunod na mga namumukod tanging kabataan. At doon po, makatapos po ang nominasyon sa darating na ika-31 ng Oktubre, ang huling araw ng Oktubre ngayong taon, ay magsasara na po ang nominasyon para sa namumukod tanging kabataan ng Laguna. For 2014. For 2014. At dadaan po siya ng isang screening process na kung saan sasalain natin kung sino nga ba ang nararapat na maging opisyal na representante ng bawat bayan at lungsod ng ating lalawigan. Okay, nako, marami pa tayong pag-uusapan dito. Ngayon pa lamang, nabigyan na namin kayo ng konting glimpse tungkol nga sa mangyayaring search sa Gawad Felicissimo T. San Luis, namumukod tayong kabataan ng Laguna 2014. Sa pagbabalik po ng ating programang Damdaming Bayan, sabay-sabay po nating alamin ang ilan po sa mga karanasan na maaari po sa ating i-share ni Synex sa ni Kuya Dave hinggil sa mga prosesong na pagdaanan nila sa nasabing namumukod tayong kabataan ng Laguna. Yan po at maraming pang iba sa pagbabalik po ng ating programang Damdaming Bayan. Kami po ang inyong lingkod dito sa Cabuyao City Police Station. Pulis niyo po dito sa Laguna TV6. Ipagsabi! Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
sumali na sa maagang pamaskong handog para sa aming mga loyal cable subscribers. Narito na ang Pasko sa Royal Cable Promo 2013. Ito ay para sa lahat ng Royal subscribers na updated pagbayad ng kanilang monthly cable bill. Ang tatlong monthly draw ay ang sumusunod na petsa. September 6, para sa mga raffle stub na naipon mula August 1 hanggang August 31. October 8, para sa mga raffle stub na naipon mula September 1 hanggang September 30. November 8, para sa mga raffle stub na naipon mula October 1 hanggang October 31. December 13, 2013, para sa grand draw na kung saan po pwedeng nanalo ng Galaxy S Duo, water dispenser, tower fan, at marami pang iba. Paano makasali? Madali lang! Magbayad lamang sa kahit saang Royal Cable offices, bayad centers, accredited banks, at kahit saang mang Royal Cable collectors. Isang raffle ticket ang ibibigay sa bawat subscribers na magbabayad ng updated monthly bill sa Royal Cable payment offices. Ang lahat ng raffle ticket ay iipunin bago matapos ang buwan para sa paghahanda sa monthly draw. Ang lahat ng raffle tickets na naihulog magmula August 1 hanggang November 31 maliban sa mga nanalo ng monthly draw ay isasama sa grand draw na gaganapin ngayong darating na December 13. Ano pang hinihintay? Magbayad na at manalo ng magagandang papremyo! Per DTI Laguna Permit Number S07139 Series of 2013.